Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash, mag-comment lang po tayo. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 171 hanggang Kabanata 200. Kabanata 171. Siyempre, nagpadala rin si Ye Anbang ng isang tao upang maghatid ng mga regalo ng pagbati. Ang taong dumating ay isang sundalo na may ranggo ng major na ang pangalan ay Yi Tianjing. Aliansa ng negosyo sa Hilaga, narito si Miss Nangong Zexen. Bigla, sa sandaling ito, isang boses na nagulat sa lahat ang lumabas mula sa bibig ni Lin Bomo. Maging si Lin Bomo mismo ay medyo nagulat. Tumingin siya sa greeting card sa kanyang kamay na para bang wala sa kanyang sarili. Paano hindi malalaman ni Lin Bomo ang ganitong dambuhalang tao matapos ang maraming taon sa shopping mall, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang malaking bituin na si Nangong Zexen ay talagang isang miyembro ng aliansa ng negosyo sa Hilaga. Ang pamilyang Nangong. Sa pag-iisip ng mga salitang ito, nanginginig ang mukha ni Lin Bomo. Sa looban, ang mga dignitaryo ng Shanghai City ay isa-isang tumayo, tumitingin sa gate ng ospital na may mga mata na puno ng pagdududa. Pagkatapos marinig ni Chen Jianye ang mga salitang aliansa ng negosyo sa Hilaga, bahagya siyang ngumiti at nag-isa, hindi ko akalain na narito rin ang batang ito mula sa pamilyang Nangong, mukhang kaakit-akit ang batang ito. Matapos marinig ito ni na Ye Ching at ng iba pang mga babae, tumingin din sila sa gate ng medical center na may gulat, at narito rin ang malaking bituin na si Nangong Zexen. Kung lumabas ang balitang ito, agad na iuulat ng media ang Yis Medical Center. Si Yehan ay naglakad din sa gate ng personal sa oras na ito, dahil narito na sina Nangong Zexen, Ate May at ang matanda, ngunit nang dumating si Nangong Zexen, hindi niya ginamit ang kanyang pagkatao bilang isang bituin, kundi dumating bilang bahagi ng aliansa ng negosyo sa Hilaga. Tumingin si Yehan kay Nangong Zexen at sa tatlo nito na may ngiti, Zexen, Ate May, Senior, nandito kayo, pakiusapan na pumasok. Ngumiti si Nangong Zexen at nagsabi, Yehan, congratulations sa pagbubukas ng iyong medical clinic. Kung sakaling magkaroon ako ng anumang karamdaman sa hinaharap, kailangan kong magpagamot sa iyo. Hehe, hindi ko kayang sabihin ang iba pa. Tungkol sa paggamot, itago mo ang iyong mga kamay hanggang sa gumaling ang sakit. Ngumiti si Yehan na puno ng tiwala, at pagkatapos ay dinala ni Yehan sina Nangong Zexen at ang iba pa sa isang lugar, at ang mga bisitang nakapaligid sa kanila ay nakatingin sa kanila. Ang mga tao mula sa aliansa ng negosyo sa Hilaga ay hindi maaring hindi manood. Hehe, batang Nangong, matagal na tayong hindi nagkita. Sa sandaling ito, lumapit si Chen Jianye kay Nangong Zexen na may ngiti sa kanyang mukha. Uncle Chen, narito ka rin. Sa gulat, tumingin si Nangong Zexen kay Chen Jianye, dahil si Chen Jianye, isang higanteng internet, ay isang miyembro ng aliansa ng negosyo sa Hilaga, at si Yehan ay may ganitong kakayahan upang imbitahan siya. Sumagot si Chen Jianye na may ngiti, si Xiaohan ay kaibigan ng iyong Uncle Chen. Nagbukas ang kanyang medical clinic, kaya paano hindi makakapunta ang iyong Uncle Chen? Sinabi rin ni Yehan na may ngiti sa oras na ito, Kapatid Chen, mag-chat kayo muna, darating ako sa ilang sandali. Wala nang ibang magawa si Yehan kundi ang umalis pansamantala, dahil sa oras na ito dumating ang pamilya ng Kun sa Yunnan, at ang dumating ay si Kun Sang. Ipinaalam na ito ni Yehan sa kanya ilang araw na ang nakalipas, at nagyakapan silang dalawa ng magkasama. Ngumiti si Yehan at nagsabi, Kapatid Kun Sang, nagtrabaho ka ng mabuti sa buong daan, pumasok ka at magkapit ng tsaa, at tayo'y mag-iinom ng maayos sa gabi. Nagtawa si Kun Sang at nagsabi, Hanzi, naghihintay lang ako sa mga salita mo. Si Yang Master Tang ay itinulak ni Mo Shu, at sinabi, Shet, paano ako mawawala ng ganitong magandang pagkakataon sa pag-inom, Kun Sang, hindi kita nakita ng ilang buwan, napakadilim mo na. Si Kun Sang ay nagtatrabaho sa mga rough stone vein sa labas ng gubat sa panahong ito, at talagang naging madilim siya dahil sa araw at ulan buong araw. Maraming tao ang pumasok sa medical hall na nag-uusap at nagkakasiyahan. Sa kasalukuyan, ang mga bisitang inimbitahan ni Yehan ay umalis na. Lahat ay dumating, at lahat ay umiinom ng tsaa sa bakuran at nagkukwentuhan tungkol sa ganito at ganyan na negosyo. Ngunit, pagkatapos lamang dalhin ni Yehan si Kun Sang sa medical center, inihayag ni Lin Bomo ang pangalan ng susunod na taong darating sa gate sa malamig na boses, Northwest Medical Wang, Mr. Wang Jiusheng, narito na. Ang hari ng Northwestern Medicine, si Wang Jiusheng.
Biglang lumingon ang mga mata ni Yehan sa pasukan ng medical hall, ang doktor ng Hilaga, siya ay narito na sa wakas. Ang pagdating ng hari ng Northwestern Medicine ay nakakuha rin ng atensyon ng lahat ng bisita. Ang kanyang pangalan ay kilala sa bilog ng mga kilalang tao sa China, at walang hindi nakakaalam nito. Sa sandaling ito, sa gate ng medical hall, 4 na tao ang pumasok sa medical hall. Ang unang pumasok ay isang matandang lalaki na nasa 60 o 70 taon, ngunit ang matandang ito ay maayos na naalagaan, may maputing balat at mukhang kabataan. Kung siya ay hihilingin na gumawa ng costume drama, siya talaga ang pinakamahusay na kandidato para sa isang guro ng mundo. Nakatutok ang mga mata ni Yehan sa matanda sa unahan. Ang matandang ito ay may maputing balat, puting buhok at mukhang kabataan, at maayos na naalagaan. Sa mga sandaling ito, ang matanda ay may mga kamay sa kanyang likuran na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Isang temperament na tila tagalabas. Sa likuran ng hari ng Northwestern Medicine ay sina Merong Gio, Shen Tianao, at isang lalaking nasa gitnang gulang na mukhang may sakit. Nakakabahala na ang mukha ng lalaking ito ay may kulay na purpura itim, sa kaunting paningin lamang ay mahihinuhan ng mga tao na ang taong ito ay na-poison, at tiyak na ito ay isang napakalubhang lason. Nakatutok ang mga mata ni Yehan sa mga taong ito, dumating si Merong Gio, ngunit ang espada ay hindi dumating. Ngunit si Zandao, bilang personal na gwardya ni Merong Gio, ay tiyak na nasa paligid sa mga sandaling ito. Hehe, narinig ko na may isang batang henyo na doktor na may napakataas na kasanayan sa medisina sa Shanghai City. Dapat siya ang nasa unahan ko. Tumingin si Wang Jiusheng kay Yehan at bahagyang ngumiti, na tila talagang dumating siya upang batiin siya, ngunit ang mga tao ay matanda at may karanasan, imposibleng ang isang karakter tulad ni Wang Jiusheng ay ipakita ang anumang emosyon sa kanyang mukha. Hindi ko kayang tawaging henyo na doktor. Nakapag-aral lang ako ng kaunting mababaw na kasanayan sa medisina. Ang presensya ni Ginoong Wang ay nagpapaganda sa aking lugar. Sabi ni Yehan nang walang pakialam. Ngumiti si Wang Jiusheng at nagsabi, ang tradisyonal na medisina ng China ay ang kayamanan ng bansa. Ito ay malawak at malalim. Kaya ni Ginoong Ye na talunin ang isang walang silbi na disipulo tulad ko sa pamamagitan lamang ng kaunting mababaw na kaalaman. Saan, ang bisita ay bisita, Ginoong Wang, pakiusapan na pumasok. Dahil dumating ang hari ng Northwestern Medicine, syempre bilang host, hindi pwedeng paalisan ni Yehan siya, at maaari itong magmukhang masyadong mataas ang kanyang pagtingin. Hehe, sige, pupunta na ako at hihingi ng isang tasa ng tsaa. Ngumiti si Wang Jiusheng at diretsyong pumasok sa bakuran nang hindi pinapansin si Yehan. Nang lumipas si Merong Gio kay Yehan, siya ay ngumiti ng malamig, at habang nakatingin kay Yehan, sinabi niya, ngayon, ang iyong reputasyon bilang henyo na doktor ay nakatakdang mabaigo. Wala kang karapatan na makipaglaban kay Wang Jiusheng. Tumingin si Yehan sa likod ni Merong Gio, at mayroon ding nakangiti sa kanyang mukha. Kung nais niyang sirain ang kanyang reputasyon bilang henyo na doktor sa Shanghai City, nakasalalay ito kung mayroon si Wang Jiusheng na paraan upang lampasan siya. Kabanata 172. Pagkapasok sa bakuran, maraming tao ang bumati kay Wang Jiusheng. Sa mga tao ito, isa-isa siyang sumagot si Wang Jiusheng. Sa wakas, nakarating siya sa mesa ni Chen Jianye at Leng Wufei at umupo. Sabi niya na may ngiti, Ginoong Chen, matagal na tayong hindi nagkita, hindi ko akalain na isa ka ng higanti sa mundo ng negosyo, narito ako upang batiin ka. Salamat, Ginoong Wang, sa iyong papuri. Isa lang itong maliit na laban. Kumpara sa iyo, talagang hindi ito karapat-dapat banggitin, ngumiti ng bahagya si Chen Jianye. Muling tungo ng mga mata ni Wang Jiusheng kay Leng Wufei, at sabi niya na may ngiti, hindi ko akalain na narito ka, Ginoong Wufei. Mukhang marami talagang koneksyon ng batang henyo na doktor na ito, kahit na naimbitahan ka pa dito. Naboboard ako sa Sichuan Province, kaya lumabas lang ako para maglakad-lakad, malamig na tumugon si Leng Wufei. Matapos dumating si Merong Gio, direkta siyang lumapit kay Nangong Zixen at sa iba pa. Dumating siya dito ngayon upang makita kung paano mapapahiya si Yehan, at pangalawa, dahil nalaman niyang narito rin si Nangong Zixen. Zixen, anong pagkakataon, narito ka rin. Mukhang may tadhana tayo, umupo si Merong Gio sa tabi ni Nangong Zixen na parang pamilyar, at nakita niyang nakakunot ang noo ni Nangong Zixen, at sinabi, Gio Xiao, parang nakaupo ka sa maling upuan, pasensya na, ayaw ko ng mga lalaki na nakaupo sa tabi ko. Nang marinig ito ni Merong Gio, hindi siya nagalit, at nagsabi, Zizan, bakit tayo ganito ka-estranghero? Hindi mo ba naiintindihan ang ibig kong sabihin? Dumating ako sa Shanghai City para sa iyo.
Malamig na sumagot si Nangang Zexen, Jiu Xiao, sa tingin ko ay dapat mong malinaw na tukuyin ang iyong posisyon. Merong at Nangang, sa tingin mo ba ito ay posible? Sa aking pagkakaalam, ang iyong magandang kaibigan ay malakas na umangat sa mga shopping mall sa Timog sa mga nakaraang taon. Nakakuha ka ng maraming mga higanti sa negosyo sa rehiyon ng Timog at nais mong bumuo ng isang Timog na alyansa ng negosyo upang labanan ang Hilaga. Sa usaping ito, dapat tayong maging magkalaban. Kung susundan mo ako, handa ka bang isuko ang iyong kasalukuyang pagkakakilanlan? Tumingin si Nangang Zexen kay Merong Gio na may pangungutya. Nang marinig ito, nahinto ang ekspresyon ni Merong Gio, ngunit ang pagsunod kay Nangang Zexen ay hindi lang ang kanyang sariling ideya, tiyak na imposibleng maputol ni Nangang Zexen ang kanyang mga iniisip sa isang salita o dalawa. Hindi pinansin ni Yehan ang ginagawa ni Wang Jiushan at Merong Gio, umupo siya kay Zhou Mingshan at naglagay ng tsaa para sa sarili. Nakakunot ang noo ni Zhou Mingshan at sinabi, Yehan, hindi maganda ang intensyon ni Wang Jiushan, mag-ingat ka sa mga trick na ginagamit niya. Teacher, magiging maingat ako, tumango si Yehan. Tumango si Zhou Mingshan at sinabi, malapit na ang oras, nandito na ang mga bisita. Yehan, magsalita ka ng kaunti. Nang marinig ito, tumayo si Yehan, nilinis ang kanyang lalamunan, at sinabi, mga kaibigan, nagbukas ang aking klinika ngayon. Salamat sa pagdating upang batiin ako. Sa panahon ito, nangingibabaw ang kanluraning medisina. Iniisip ng mundo na walang silbi ang medisina ng China at isang panlilinlang lamang, ngunit sa tingin ko ang mga kasanayang medikal na ipinasa ng ating mga ninuno ay kayamanan ng bansa. Bilang mga inapo ng dragon, dapat tayong maniwala sa mga itinaguyod ng ating mga ninuno, itaguyod ito, at ipaalam ito sa ibang bansa. Marahil, isang araw sa hinaharap, sa ating sariling lupain, ang medisina ng China ay uunlad at lahat ay magiging tanyag. Matapos magsalita si Yehan, yumangay ang palakpakan sa bakuran. Ang kanyang mga salita ay nagpasiklab ng damdamin sa puso ng ilan na may patriotikong damdamin. Bilang mga mamamayang Chino, sino ang ayaw na ang ating sariling mga bagay ang manguna sa uso? Sa China, napakaraming kanluraning medisina, ngunit ang tradisyonal na medisina ng China ay unti-unting nalalanta. Magandang sinabi. Tumayo si Wang Jiushan sa sandaling ito, tumingin kay Yehan at nagsabi na may ngiti. Si Ginoong Ye ay bata at ambisyoso, at pinagsisihan ng matanda. Hindi ito kasing masama ng sinabi ni Ginoong Ye. May ambisyon si Ginoong Ye na itaguyod ang medisina ng China, ngunit para sa reputasyon ko sa larangan ng medisina ng China, kailangan kong makipagtalo sa iyo. Kung matatalo mo ako, tiyak na magkakaroon ka ng ambisyon na itaguyod ang medisina ng China. Kung hindi ito ang kakayahan, umaasa akong kalimutan mo ang ganitong pag-iisip. Kung ang ilan na hindi pa bihasa sa sining ay pinayagan na itaguyod ang aking kasanayang medikal ng China, at may mangyaring mali sa huli, ito ay magiging katatawanan sa ating larangan ng medisina sa China. Ginoong Ye, hindi mo ba iniisip ito? Nang marinig ito, biglang nakaramdam ang mga bisita sa bakuran ng kakaibang amoy. Ngayon, tila ang pagdating ni Wang Jiushan upang batiin ay hindi simpleng layunin. Nakangisi si Yehan sa kanyang puso, ngunit hindi ito ipinakita sa kanyang mukha, at sinabi, tama ang mga salita ni Ginoong Wang. Kung ang ilan na hindi pa bihasa sa sining ay pinayagan na itaguyod ang aking kasanayang medikal ng China, talagang hindi ito angkop. Ang hindi ko lang alam ay ano ang ibig sabihin ni Ginoong Wang sa pagtatalo. Ngayon, ang pagbubukas ng aking medical center, posible bang dumating si Ginoong Wang upang sadyang saktan ang ospital? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ngumiti ng bahagya si Wang Jiushan, at agad, ang kanyang mga mata ay dahan-daang lumabo, bumubuo ng puwang, Ginoong Ye, kung nais mong isipin ito, ayos lang, bilang isang miyembro ng larangan ng medisina ng China, natural na obligasyon ng matanda na protektahan ang reputasyon ng ating mga pambansang manlalaro, at hindi hayaan ang iba na sirain ito. Napaka-disgusting ng matandang ito. Tumingin sina Zhou Yuner at ang iba pa kay Wang Jiushan, at lahat sila ay labis na galit. Ngayon ay isang magandang araw para sa pagbubukas ng klinika, at ang matandang ito ay talagang dumating upang saktan ang klinika. Parang may ikinasal at may isang tao talagang naglalaro sa sitwasyon. Tumingin si Young Master Tang kay Wang Jiushan na may pagdiriw, at sinabi, talaga namang walang hiya ang matandang ito. Napakalaki na ng edad niya, nangingibabaw sa mga bata, ngunit napakagandang salita tungkol sa proteksyon ng reputasyon ng pambansang manlalaro. Sa kanyang etika sa medisina, anong klaseng pambansang manlalaro siya? Noong nakaraang pagkakataon, natalo ang kanyang disipulo kay Hanzi, dumating siya upang maghaiganti at sinabi lang ito, napaka-hypocrisy. Okay,
Itigil mo na ang pagsasalita, tingnan natin kung paano haharapin ni Hansi ang matandang ito. Sabi ni Lin Bomo, at ang mga mata ng ilang tao ay nakatingin kay Yehan. Ang Wang Jiushan sa sandaling ito ay ang tunay na Wang Jiushan, ang kanyang orihinal na mukha. Tumingin si Yehan kay Wang Jiushan at nagsabi na may pangungutya, mukhang ang layunin ng pagbati ni Ginoong Wang ngayon ay hindi simple, ngunit hindi ko pa nakuha ang aking pangalan sa larangan ng medisina ng China. Hindi ba't walang silbi para sa isang bagong junior na ipakita ang mga kasanayan sa medisina sa isang malaking manlalaro tulad mo? Parang pinapahirapan mo ang maliit, hindi ba? Hindi. Kahit nasa larangan ng medisina ng China ay nireranggo tayo ayon sa seniority, ang mga may mahusay na kasanayan sa medisina ang mga guro. Noong nakaraang pagkakataon, nagawa ni Ginoong Ye na talunin ang aking walang silbi na disipulo, tiyak na ang iyong kasanayan sa medisina ay hindi pangkaraniwan. Nakangisi si Yehan sa kanyang puso, ang sinabi ni Wang Jiushan kanina ay nangangahulugang hindi siya mahusay sa pag-aaral, ngunit ngayon ay sinasabi niyang hindi pangkaraniwan ang kanyang kasanayan sa medisina, talagang kayang sabihin ng matandang ito ang mga ganitong salungat na pahayag ng may mukha. Ginoong Wang, talagang walang silbi ang iyong disipulo. Kahit ako, na bagong nag-aral ng medisina, ay hindi kayang talunin. Bukod pa rito, siya ay isang masamang tao na walang reputasyon. Noong nakaraan, nangako siya sa akin na aalis siya sa larangan ng medisina ng China at hindi na papasok sa Shanghai City. Ngayon ay nagsisi na siya, ayon sa sinasabi, kung ang guro ay hindi mahigpit, ang guro ay tamad, mukhang kailangan ni Ginoong Wang na baguhin ang paraan ng pagtuturo sa kanyang mga disipulo sa hinaharap, huwag magturo ng ganitong disipulo na hindi tumutupad sa kanyang salita. Tumingin si Yehan kay Wang Jiushan at sinabi ng mahinahon. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, agad na nagalit si Shen Tianao. Tumayo siya na may galit na mukha at tiningnan si Yehan na may malamig na mga mata. Useless thing, umupo ka. Tumingin si Wang Jiushan kay Shen Tianao at umungol ng malamig na naging sanhi upang ibaba ni Shen Tianao ang kanyang ulo sa isang lubos na nahihiyang paraan na may pagnanasa sa pagpatay sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling ito, hindi lamang siya nagalit kay Yehan, kundi pati na rin kay kanyang master na si Wang Jiushan. Kabanata 173. Ginoong Ye, hindi ito isang kasanayan na maglaro ng mga trick, malungkot na sinabi ni Wang Jiushan habang nakatingin kay Yehan. Ngayon, nagdala ang matanda ng isang pasyente, at nais kong tingnan ni Ginoong Ye. Kung magagaling mo siya, kikilalanin ka ng matanda. Kung hindi, kailangan pang alisin ni Ginoong Ye ang plaka sa gate, at ang mga salitang Ice Medical Center, ay hindi na narito. Wang Jiushan, huwag masyadong manloko ng tao. Nang marinig ang mga salita ni Wang Jiushan, agad na tumayo si Zhou Mingshan na galit na galit. Ang Shanghai City ay nakakuha na ng matatag na posisyon. Sa mga sandaling ito, ang mga bisita sa bakuran, pati na sina Chen Jianye at Leng Wufei, ay nakakunot ang mga noo at nag-isip na tanggalin ang mga signboard. Para itong pag-ukit sa ancestral grave ng isang tao. Sobrang labis na si Wang Jiushan. Ate May, napakahatibol ng matandang ito. Kaya pa niyang sabihin ang mga ganitong bagay sa kanyang katandaan. Galit na galit si Nangong Zexen at tumango si Ate May bilang pagsang-ayon. Ang matandang kasama ni Nangong Zexen ay nagbigay ng mahinang pahayag, si Wang Jiushan, ang milagrosong doktor, ay palaging ganyan. Palagi niyang pinapagsakitan ng mga nanggugulo sa kanya. Nagbigay si Merong Gio ng isang pagngiti na may pang-uuyam at nagsabi, Zizan, kasalanan lang ng guy na ito ang pagiging sobrang mayabang. Ang ganitong tao ay dapat turuan ng leksyon para magkaroon siya ng pangmatagalang alaala. Sa mga salita ni Merong Gio, hindi na siya pinansin ni Nangong Zexen. Ngumiti ng malamig si Wang Jiushan at hindi sumagot kay Zhou Mingshan. Naging malamig ang puso ni Yehan sa mga sandaling ito. Mukhang si Wang Jiushan ay talagang nagtatangkang ipahamak siya sa pagkakataong ito upang wala siyang pagkakataong makabawi. Kahit na ang superbong Wang Jiushan ay hindi makakakita ng pagkakataon. Humugot si Yehan ng malalim na hininga, tumingin kay Wang Jiushan, at sinabi, para subukan ang kasanayan ng junior sa medisina, talagang nagtrabaho si Ginoong Wang ng mabuti. Mukhang hindi ko sasayangin ang iyong mga pagsisikap. Pakisuyo, ipatawag ang pasyenteng iyon. Ngumiti ng bahagya si Wang Jiushan, pumalakpak siya sa kanyang mga kamay, at agad na tumayo ang isang lalaking nasa gitnang gulang na may purpleng mukha. Nang makita ang lalaking may dilaw na purpleng mukha, maraming bisita ang umiwas ng tingin. Mas madilim pa ang taong ito kaysa kay Baogang, hindi kaya ito isang uri ng nakakahawang sakit. Walang pakialam ang lalaking nasa gitnang gulang nang makita ang mga mata ng mga bisitang nakapaligid sa kanya. Ang kinakailangan niya ngayon ay may makapagligtas sa kanyang buhay. Zhou Lai,
sabihin mo kay Ginoong Ye ang tungkol sa iyong sakit. Kung magagaling ka, maliligtas ang iyong buhay, ngunit hindi mahalaga kung hindi ka gumaling. Nandito ako, tiyak na kukunin ko pa rin ang iyong buhay. Huwag kang mag-alala, sabi ni Wang Jiushan sa lalaking nasa gitnang gulang na may dilaw na purpleng mukha. Bagaman medyo hindi masaya si Zhou Lai na gamitin siya bilang experimental subject ni Wang Jiushan, wala siyang magawa kundi tiisin ang kanyang sama ng loob. Si Thief Zhou Lai. Nang marinig ang mga salita ni Wang Jiushan, ibinaba ni Leng Wufei ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at tumingin sa purpleng lalaking nasa gitnang gulang. Nagbigay ng pagkilala si Zhou Lai kay Ye Han at nagsabi, Ginoong Ye, ako si Zhou Lai. May kakaibang lason sa aking katawan. Kung hindi ako magagamot sa loob ng 7 araw, mamamatay ako. Umaasa akong matutulungan mo ako. Kung magagaling, syempre ay gagalingin kita. Anong uri ng lason? Tanong ni Ye Han kay Zhou Lai. Duanhan San. Sinabi ni Zhou Lai ang 3 salita na may pangit na mukha na may takot sa kanyang mga mata. Ano? Isa sa mga pinakabihirang lason sa mundo, ang soul-breaking powder. Bigla ang tumayo si Leng Wufei, nakatuon ang mga mata kay Zhou Lai. Ang soul-breaking powder ay nagiging sanhi ng pagkasira ng kaluluwa sa loob ng 3 araw at kamatayan sa loob ng 7 araw. Maaaring hindi alam ng mga ordinaryong tao kung gaano katindi ang Hansan, ngunit ang sinumang mandirigma ay alam ang uri ng kakaibang lason na ito. Kilala ang Guan Hansan bilang isa sa mga kakaibang lason sa mundo, at karaniwang walang antidote para sa pag-detoxify. Ang mga taong nahawahan ng ganitong lason ay karaniwang naghihintay na lamang na mamatay. Sa mga sandaling ito, kahit na ang matanda sa tabi ni Nangong Zixen ay tumingin kay Zhou Lai, malinaw na alam din niya kung gaano kalakas ang ganitong uri ng Guan Hansan. Bagaman hindi alam ni Ye Han kung gaano kalakas ang Guan Hansan, maaari niyang hulaan mula sa mga mata ni Leng Wufei at sa tiyak na mukha ni Wang Jiushan na dahil sa inilatag na problema ni Wang Jiushan para sa kanya, tiyak na hindi ito magiging madali. Nakangiti si Zhou Lai, at siya ay nahawahan ng Guan Hansan. Sa katunayan, wala na siyang pag-asa. Sinubukan lamang niyang subukan ang kanyang kapalaran nang makahanap siya ng tulong kay Wang Jiushan upang tingnan kung may magagawa siya. Bagaman nangako si Wang Jiushan na gamutin siya, pinilit siyang maglakad-lakad sa Shanghai City muna. Si Zhou Lai mismo ay hindi umaasang magiging experimental subject siya sa laban ng iba nang dumating siya sa Shanghai City. Tumingin si Ye Han kay Zhou Lai, at batay sa sobrang hindi matatag na aura ng kausap, maaaring nakapasok na ang lason ng Guan Hansan sa kanyang mga internal organs, at ang kanyang dugo at mga selula ay puno ng mataas na lason. Sa simpleng salita, si Zhou Lai ay isang patay na tao na nakapasok na sa pintuan ng impyerno sa linggong ito. Agad na itinataas ni Ye Han ang kanyang kamay upang suriin ang kalagayan ng katawan ni Zhou Lai, ngunit sa sandaling itinataas ni Ye Han ang kanyang kamay, natigilan ang ekspresyon ni Zhou Lai, at agad na sumigaw si Leng Wufei, Ye Han, huminto ka. Huwag hawakan si Zhou Lai, ang kanyang lason ay Duan Hansan, isa sa mga pinakabihirang lason sa mundo, mamamatay ka kung mahawakan mo ito, walang antidote. Nang marinig ito, agad na namutla ang mukha ni Ye Han. Hindi dahil sa takot sa Duan Hansan, kundi dahil hiniling ni Wang Jiushan sa kanya na gamutin si Zhou Lai, ngunit hindi niya sinabi ito. Kung may isang tao na hindi alam ang tungkol dito at walang magpapaalala sa kanya, hindi lamang siya hindi makagagamot kay Zhou Lai, kundi pati na rin ang kanyang sariling buhay ay mapapalagay sa panganib. Anong nakakalason na plano? Ang puso ni Ye Han ay parang yelo, at tiningnan niya si Wang Jiushan na may malamig na ngiti. Ang taong ito ay hindi lamang nais na ipahamak siya, kundi pati na rin patayin siya. Sa paalala ni Leng Wufei kay Ye Han, medyo hindi natuwa si Wang Jiushan. Talagang nais niyang masira ang reputasyon ni Ye Han, at gusto rin niyang mamatay si Ye Han sa ilalim ng ganitong broken soul. Sa kasamaang palad, sinira ni Leng Wufei ang sitwasyon. Okay lang. Tumingin si Ye Han kay Wang Jiushan na may malamig na ngiti, at sinabi, hindi ko pinansin. Ginoong Wang, kaya mo bang gamutin ang lason ni Ginoong Zhou? Sumagot si Wang Jiushan ng malamig, syempre, kaya kung mag-detoxify, ngunit pagkatapos ng detoxification, hindi na niya mapapanatili ang kanyang cultivation base. Nang marinig ito, nagbago ng malaki ang mga mata ni Zhou Lai. Pagkatapos magamot, hindi na niya mapapanatili ang kanyang cultivation. Siya si Thief Zhou Lai. Kung wala siyang cultivation, paano siya makakapagtagumpay sa underground world? Mas mabuti pang mamatay siya. Hindi na nagpatuloy si Ye Han sa pag-uusap kay Wang Jiushan. Sa mga sandaling ito, binuksan na niya ang kanyang yin at yang eyes upang suriin ang katawan ni Zhou Lai, at basically ay naintindihan na ang sitwasyon.
Magiging medyo mahirap ang pag-aalis ng lason sa katawan ni Jolie dahil ang kanyang katawan ay puno ng mataas na lason. Magkakaroon ng malaking pagkonsumo ng enerhiya si Yehan at maaaring maubos ang kanyang aura kung nais niyang lutisin ang problemang ito. Kabanata 174. Siyempre, medyo ayaw ni Yehan na gastusin ang kanyang espiritual na enerhiya sa isang estranghero, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpilit sa kanya na gawin ito. Naisip ang sinabi ni Wang Jiushan kanina, tinanong ni Yehan, Ginoong Wang, sinabi mo na ang lason ay maaaring magamot, ngunit pagkatapos ng detoxification, hindi na mapapanatili ang cultivation ni Ginoong Zhou, tama ba? Siyempre, sagot ni Wang Jiushan ng may tiwala, ang Duanhansan ay isa sa mga kakaibang lason sa mundo. Ako lamang ang tanging tao sa mundo na makapagpapagaling ng lason na ito, maliban kay Liu Buyi, at kahit na makapagpagaling si Liu Buyi ng lason ng Duanhansan, hindi pa rin mapapanatili ang cultivation ni Zhou Lai. Bakit, may iba bang opinyon si Ginoong Ye tungkol dito? Hehe. Ngumiti si Yehan at hindi nagsalita, at pagkatapos ay sinabi, kung gayon, nais kong malaman kung gaano katagal ang kailangan ni Ginoong Wang upang gamutin ang lason ng Duanhansan. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Wang Jiushan at nagsabi, 3 araw, ito na ang pinakamabilis na oras. Okay. Ngumiti si Yehan sa mga sandaling ito, at sinabi, kailangan ni Ginoong Wang ng 3 araw upang mag-detoxify, at pagkatapos ng detoxification, hindi na mapapanatili ang cultivation ni Ginoong Zhou, ngunit ang nakababatang henerasyon ay walang talento, kaya nais kong makipagpusta kay Ginoong Wang. Nakangisi si Wang Jiushan at nagtanong, makikipagpusta ka sa akin, okay, nais kong malaman kung paano ka nais makipagpusta, Ginoong Ye. Ngumiti si Yehan at sinabi ang isang bagay na nagpasabog kay Wang Jiushan sa tawa, pastahan na kaya kung mag-detoxify sa loob ng 1 oras at mapanatili ang cultivation ni Ginoong Zhou. Kung magagawa ko ito, kailangan mong magsagawa ng 3 pagyuko at 9 na pagsalampas sa 4 na karakter na Yips Medical Center, sa labas ng aking medical center. Nang marinig ito, biglang napatawa si Wang Jiushan, at ang kanyang matandang mukha ay naging pula sa pagtawa. Tumingin si Shen Tianao kay Yehan na may pang-uuyam sa kanyang mukha, ang lason ng Duanhansan ay lalabas sa loob ng 1 oras, parang nananaginip. Mag-detoxify sa loob ng 1 oras at mapanatili ang cultivation ni Zhou Lai. Nang marinig ito, si Leng Wufei at ang matanda sa tabi ni Nangong Zexen ay nakatingin kay Yehan na may gulat. Sobrang taas ba ng sinasabi na ito? Kaya ba talagang magagawa ito ng taong ito? Pati na rin ang mga taong pamilyar kay Yehan ay nakatingin sa kanya na may kakaibang mga mukha. Bagaman hindi nila alam kung gaano kasama ang Duanhansan, mapapansin nila mula sa mga ekspresyon sa mukha ni na Leng Wufei at iba pa na hindi simpleng lason ito. Ngunit kahit na hindi ito pinaniwalaan ng iba, ang puso ni Zhou Lai ay puno ng pag-asa. Tumingin siya kay Yehan na may inaasahang tingin, Ginoong Ye, seryoso ka ba? Kung talagang magagaling mo ang aking lason at mapapanatili ang aking cultivation, handa akong maging katulong mo sa hinaharap. Ginoong Zhou, mangyaring maging kalmado at huwag magmadali. Ngumiti si Yehan, at sa mga sandaling ito, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tumatawang si Wang Jiushan at sinabi, Ginoong Wang, tumatanda ka na, at mag-ingat ka sa pagtawa ng labis. Manggahas ka bang makipagpusta sa akin? Nang marinig ito, nagbigay si Wang Jiushan ng isang pang-uuyam, Ginoong Ye, talagang hindi mo alam ang taas ng langit at lupa, okay, makikipagpusta ako sa iyo. Isang salita ng isang ginoo, isang pusta sa kabayo, umaasa akong hindi ka matututo mula sa mga hindi tapat na mga villain. Tumingin si Yehan kay Shen Tianao, at pagkatapos ay sinabi kay Zhou Lai, Ginoong Zhou, mangyaring tanggalin ang iyong shirt, at gagamutin kita ngayon. Nang marinig ito, agad na tinanggal ni Zhou Lai ang kanyang shirt, ngunit nang tanggalin niya ito, ang buong katawan niya ay nakabalot ng purpleng itim na lumalaganap, at kahit ang mga ugat sa ibabaw ng kanyang katawan ay malinaw na nakikita, ang mga piraso ng dugo na parang uod ay umaagos, at ang mga bisita sa bakuran ay natakot. Sa mga sandaling ito, tila si Zhou Lai ay isang halimaw. Sa mga sandaling ito, sa wakas ay naisip nila kung gaano kalakas ang lason sa katawan ni Zhou Lai sa linggong ito. Hindi pinansin ni Yehan ang mga tingin ng ibang tao. Sa mga sandaling ito, inilabas na niya ang mga gintong karayom at inilagay ang mga ito sa mesa. Sa isang mabilis na galaw, ang mga gintong karayom ay lahat na naipasok sa ilang mga pangunahing acupuncture point sa katawan ni Zhou Lai na parang mga lumilipad na karayom. Sa loob ng ilang segundo, ang katawan ni Zhou Lai ay napuno ng 12 gintong karayom. Ang lason ni Zhou Lai ay napakahirap gamutin.
Sa panahon ng detoxification, ilang mga vital points ng kanyang buhay at kamatayan ang dapat munang aisil upang maiwasan ang biglaang pagsabog ng lason sa panahon ng detoxification at kunin ang kanyang buhay. Tumingin si Wang Jiushan sa mga galaw ni Yehan, at bahagyang kumunat ang kanyang noo. Ang kakayahan ni Yehan sa paglalagay ng karayom ay talagang mataas, kahit na siya ay humanga dito. Hindi naniniwala si Wang Jiushan na makakagawa ng internal detoxification at mapapanatili ang cultivation ni Zhou-Lai. Hanggang sa ngayon, walang sinuman sa mundong ito ang makakagawa nito, hindi rin si Liu Bui, na kilalang kilala sa Yanjing. Matapos ipasok ang 12 gintong karayom, inutusan ni Yehan si Zhou-Lai na umupo, at pagkatapos ay lumapit sa likod niya, inilagay ang parehong mga palad sa kanyang mga balikat, at ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay lumipat patungo sa mga kamay ni Yehan. Gamit ang enerhiyang ito, binuksan ni Yehan ang kanyang yin at yang eyes at nakatuon ang kanyang atensyon sa sitwasyon sa katawan ni Zhou-Lai. Bigla, ang aura sa ilalim ng kontrol ni Yehan ay ramagasa patungo sa katawan ni Zhou-Lai na parang agos, kumakalat sa kanyang buong katawan. Nagsimula siyang mag-ikot at supilin ang lason sa kanyang katawan. Hindi kailanman kinwestiyon ni Yehan ang kapangyarihan ng aura. Ito ay may malakas na kakayahan sa pag-aayos at mabilis na nakapagpapagaling sa mga sugatang bahagi ng katawan ni Zhou-Lai. Bukod dito, sa kapangyarihan ng aura ni Yehan, maaari rin niyang pilitin ang lason ng Guan Hansan na lumabas. Sa loob ng medical hall, mga pares ng mata ang nakatingin sa mga galaw ni Yehan, ngunit habang ang espiritual na enerhiya sa katawan ni Yehan ay pumasok sa katawan ni Zhou-Lai, isang matinding sakit ang kumalat sa buong katawan ni Zhou-Lai. Nararamdaman niya na parang may nag-aapoy na alon ng sakit. Parang ang mga naglalagablab na apoy ay pinuputol ang kanyang katawan, pinigilan niya ang kanyang mga ngipin, at ang pawis ay bumuhos mula sa kanyang noo na parang ulan. Gayunpaman, habang ang espiritual na enerhiya sa katawan ni Yehan ay pumasok sa katawan ni Zhou-Lai, si Zhou-Lai ay labis na natuwa na maramdaman na ang lason sa kanyang katawan ay naglalakbay sa paligid sa matinding sakit, at naramdaman niyang parang ito ay tumatakbo. Ang mga vital points ay lahat na seal ng mga gintong karayom, kaya walang mapupuntahan ng lason, at maaari lamang itong pilitin ng aura ni Yehan na dumaloy patungo sa braso ni Zhou-Lai. Ang sitwasyong ito ay nakikita ng mga mata dahil ang lahat sa medical hall ay nagulat na makita na ang malinaw na mga ugat sa katawan ni Zhou-Lai ay dumadaloy patungo sa kanyang dalawang braso. Nakita ito, si Leng Wufei at ang mga nakatatanda sa paligid ni Nangong Zixen ay nagulat. Talaga bang may tao sa mundong ito na makakapag-detoxify ng lason ng Hansan, at batay sa sitwasyon, ang proseso ng detoxification ay nasa ilalim na ng pag-unlad. Isang kakaibang tao. Iniisip ng matanda sa tabi ni Nangong Zixen, magandang bagay na ang ganitong kakaibang tao ay kaibigan ng kanyang batang babae. Tumingin si Wang Jiushan sa mga pagbabago sa katawan ni Zhou-Lai sa mga sandaling ito, at biglang kumunat ang kanyang mga kilay. Mukhang medyo masama ang sitwasyon. Talaga bang kayang detoxify ng batang ito sa loob ng isang oras? Ngunit habang iniisip ni Wang Jiushan ang katanungang ito, narinig niya ang isang tunog ng pag-ugong, at isang agos ng purpleng itim na dugo ang pilit na lumabas mula sa hintuturo ni Zhou-Lai. Ang tunog, ang lupa ay hindi nakatiis sa nakakalaso na ito at nagsimulang makarod. Kabanata 175. Nang makita ito, agad na nagbulungan ang mga bisita sa isa't isa. Talagang pambihira ang kasanayan ni Dr. Ye sa medisina ng China, at nagawa niyang ilabas ang lason mula sa kanyang mga daliri. Oo, mukhang na-misunderstand natin ang tradisyonal na medisina ng China noon. Ang Kuibao, na naipasa sa ating bansa sa loob ng libu-libong taon, ay talagang kahanga-hanga. Mas mabuti ito kaysa sa mga kanlurang doktor na tanging alam ay ang paggamit ng kutsilyo. Haha, mukhang hindi nagmamalaki si Hanzi, at tiyak na magagaling niya ang lason sa loob ng isang oras. Ngumiti siyang Master Tang, at ang lahat ng nakakakilala kay Yehan ay tumawa, unti-unting nawala ang tensyon sa kanilang mga mukha, at lahat ay nakangiti. Napakagaling niya at may ganitong pambihirang kasanayan sa medisina. Talagang nakakagulat si Yehan, ngunit narinig ko na. Tumingin si Nangong Zixen kay Yehan na may mga komplikadong mata, at pagkatapos ay tumingin kay Zhou Yuner. Ngayon lang niya nalaman na si Zhou Yuner ay kasintahan ni Yehan, at napakaganda rin ng babae. Zixen. Tinapik ni Ate May ang kanyang kamay. Bilang manager ni Nangong Zixen, paano niya hindi makikita ang iniisip nito? Sa mga sandaling ito, hindi lamang si Nangong Zixen ang may mga komplikadong tingin. Sa tabi ni Yeching, si Yan Lingjiao ay ganito rin. Ang kahangahangang panig ng lalaking iyon ay sapat na upang magpahulog ng sinumang babae sa kanya. Sa loob ng medical hall, nang makita ang eksenang ito,
ang puso ni Wang Jiushan ay huminto sa pagtibok, at isang ekspresyon ng pagkabigla ang lumitaw sa kanyang mukha, na tila hindi makapaniwala. Sa kanyang puso, sa araw na ito, marahil ay mahuhulog siya sa mga kamay ng batang ito. Master, si Shen Tianao, na medyo nagulat din, ay lumapit sa likod ni Wang Jiushan at sumigaw. Si Wang Jiushan ay nagalit na sa kanyang puso, at nang makita ang mukha ni Shen Tianao na lumalapit sa mga sandaling ito, nais niyang itaas ang kanyang kamay at supuhin ito. Lahat ito ay dahil sa walang silbi nitong bagay na ito na nagbigay sa kanya ng hirap. Marahil ang kanyang reputasyon bilang hari ng Northwestern Medicine ay mawawala ngayon. Ngunit sa ilalim ng buong pagtuon ni Yehan sa paggamot, sa wakas, makalipas ang kalahating oras, ang lason ng Duan Hansan sa katawan ni Zhou Lai ay ganap nang naalis mula sa kanyang katawan, at may pool ng purpleng itim na dugo sa lupa sa harap ni Zhou Lai, na nakakagulat. Huminga si Yehan ng maluwag, at binitiwan ang kanyang mga palad. Agad na nilapitan sina Zhou Yuner at Ye Qing upang punasan ang pawis mula sa kanyang noo. Nakita ang sobrang pagod ni Yehan, labis silang nababahala. Lahat ito ay dahil sa matandang bastardo. Ngumiti si Yehan sa dalawa, na tila nagpapahiwatig na walang problema. Matapos ang detoxification, tumayo rin si Zhou Lai mula sa lupa. Tumingin siya kay Yehan na may gulat at nagsabi, "Ginoong Ye, hindi, Dr. Ye, salamat. Wala akong maibabalik na utang na loob sa iyong pagpapagaling, at handa akong sumunod kay Ginoong Ye upang gumawa ng serbisyo tulad ng aso at kabayo." "Serious ka, Ginoong Zhou?" Pinauna ni Yehan si Zhou Lai sa balikat, at pagkatapos ay tumingin kay Wang Jiushan na may malupit na mukha, at sinabi na may ngiti, "Ginoong Wang, nagawa na ng Junior ang kanyang sinabi, anong palagay mo? Paano mo ito nagawa?" "Simpleng imposible," tanong ni Wang Jiushan na may malupit na mukha. "Pasensya na, ito ay aking lihim. Paumanhin, hindi ko maibabahagi. Ginoong Wang, nagamot ko na ang lason. Nandyan pa ang cultivation ni Ginoong Zhou. Ngayon, hindi ba dapat mong tuparin ang iyong pangako?" Tumingin si Yehan kay Wang Jiushan at ngumisi. Sinasabing ang lahat ng tao sa medical hall ay nakatingin kay Wang Jiushan. Natalo siya, at kailangan niyang yumuko at magpabagsak ng 3 beses at 9 na beses sa 4 na karakter ng Gibbs Medical Hall, sa labas ng medical hall. Bilang hari ng Northwestern Medicine, talagang gagawin ba niya ito? Kung ginawa niya, tiyak na mawawala ang kanyang reputasyon bilang hari ng Northwestern Medicine. Ang kulay ni Wang Jiushan ay naging napakapangit sa mga sandaling ito. Natalo siya, at natalo sa kamay ng batang ito. Gayunpaman, paano siya yuyuko sa labas ng gate ng Yis Medical Center? Nasaan ang kanyang mukha? Nakita ito, siyang Master Tang, na labis na mahilig sa pagsabog ng apoy, ay ngumiti at sinabi kay Wang Jiushan, "Sabi ko na, matandang tao, hindi ka ba natututo mula sa iyong walang silbi na estudyante at maging isang villain na hindi nagtitiwala sa iyo? Isa lamang itong heresy. Ginoong Wang, bakit mo pa pinapansin ang ganitong tao, umalis na tayo." Tumayo si Merong Gio sa mga sandaling ito at naglakad palabas. Tinalo ni Yehan, na nagulat sa kanya, ngunit ang pagpapayo ko kay Wang Jiushan sa gate ng Yis Medical Center ng 3 beses at 9 na beses, hindi lamang ito magiging isang kahihiyan para kay Wang Jiushan, kundi pati na rin sa kanya dahil magkasama silang dumating. Huminto. Nang makita na talagang aalis na si Wang Jiushan, paano papayagan ni Yehan ang ganito? Batay sa malupit na pag-iisip ng matandang ito sa araw na ito, tiyak na dapat siyang tretuhin ng maayos ni Yehan kung hindi siya papatayin. Kung hindi, mas masahol pa ang mangyayari. Akala ni Wang Jiushan na maaari niyang gawing kalaban si Yehan. "Bakit, mayroong ka bang pagtutol sa aking mga salita?" Nang marinig ang mga salita ni Yehan, biglang lumingon si Merong Gio at tumingin kay Yehan na may malamig na mga mata. Hindi siya lamang hindi natutuwa kay Yehan, kundi medyo naiinggit din sa talento ni Yehan. "Ano ka ba?" Nang marinig ang mga salita ni Merong Gio, biglang naging madilim ang mukha ni Yehan. Kailangan bang makinig si Yehan sa sinasabi ng pamilyang Merong? "Ano ka ba?" Nang lumabas ang mga salitang ito, ang mga tao na nakakaalam sa pagkakakilanlan ni Merong Gio ay agad na nagulat. Siya ay mula sa pamilyang Merong sa Timog, isang pagkakaroon na hindi maaaring galawin, at tinawag siya ni Yehan na, "Ano ka?" Ang mga salitang ito ay masyadong mapanghamak. Tila sa buong Timog, napakakaunti ang mga taong may ganitong tapang na magsalita. "Hehe, gusto ko ang taong ito, lalo na." Ngumiti si Chen Jianye. Bilang isang miyembro ng Northern Business Alliance, hindi sila kaibigan ng pamilyang Merong. Hinangaan niya ang tapang ni Yehan na bulyawan ang pamilyang Merong ng hayagan. Tunay na kaakit-akit, sinabi ni Leng Wufei, na palaging medyo walang pakialam, na may ngiti sa kanyang mukha.
Sa mga sandaling ito, sinabi ni Ate May kay Nangang Zexen na puno ng paghanga, Zexen, hindi ko nakita, ang taong ito ay talagang maskulado kapag siya ay nagalit, ngunit sayang at kasal na si Ate May, kung hindi, baka susundan ko pa siya. Ate May, sa tingin ko puno ka ng pagnanasa. Tinukso ni Nangang Zexen si Ate May, ngunit sa sandaling ito, talagang napaka-masculine ni Yehan, may kapangyarihan, at hindi siya sumusuko kahit kay Merong Gio. Kabanata 176. Sinabi ng matanda sa tabi ni Nangang Zexen, Miss, kung hindi mamatay ang batang ito, magiging isang dakilang sandata siya sa hinaharap. Hehe, Lolo Gao, hindi pa kailanman nakikita ni Zexen na pumuri ka ng isang kabataan. Mukhang talagang magaling siya, sabi ni Nangang Zexen na may ngiti. Ngunit ang iyong destinasyon ay hindi siya. Sa loob ng medical hall, nakatitig si Merong Gio kay Yehan na may masamang intensyon. Sa unang pagkakataon, may ibang tao na hindi kabilang sa kanyang pamilya ang nagmura sa kanya, at kung anong klase ng pagmumura ito. Hindi sapat na patayin si Yehan, kailangan niyang maipahayag ang kanyang galit. Battle knife, sigaw niya. Agad, isang itim na anino ang lumapit sa likod ni Merong Gio na kasing bilis ng hangin at kidlat. Ang bilis na ito ay nagbigay ng gulat sa mga bisita sa medical hall. Mayroon pang mga tao na tumatakbo ng napabilis sa mundong ito. Ang mundo ng mga mandirigma ay talagang hindi maunawaan ng mga ordinaryong tao. Ang espada ay dumating sa likod ni Merong Gio, yumuko siya at nagsabi, Young Master Gio, anong mga utos mo? Patayin siya. Itinuro ni Merong Gio si Yehan na may masamang ekspresyon. Nang marinig ito, nanlalamig ang puso ni Yehan. Kung gumawa ang espada ng hakbang, tiyak na makakaharap siya ng isang mahirap na laban dito. Wala siyang pagkakataon na manalo laban sa kilalang espada ng mamamatay tao. Anong kayang gawin mo? Nang makita na nagbigay ng ganitong utos si Merong Gio, nagulat at nagalit sina Zhou Mingshan at ang iba pa. Tumayo ang lahat sa klinika. Ang mga kamag-anak ni Yehan at ang mga malapit sa kanya ay nakatayo na sa kanyang likuran. Kung nais nilang patayin si Yehan, kahit na ordinaryong tao sila, kailangan nilang kumilos. Hindi ko akalain kung sino ang may lakas ng loob na hawakan ng Divine Dr. Ye. Si Zhou Lai, nakakaligtas lang ni Yehan, ay tiyak na hindi mapapanood na may sinumang sumusubok na pumatay sa kanyang tagapagligtas. Sino mang gustong hawakan ng aking kapatid, lalabanan ko siya ng todo. Tumulak sina Kunsang at Lin Bomo kay Young Master Tang, at nakatingin sila sa espada na may masamang mga mukha. Dahan-dahang itinaas ni Zandao ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Yehan. Sa simula, inaasahan niya na lalago si Yehan upang labanan siya, ngunit sa mga sandaling ito, wala siyang pagpipilian kundi patayin si Yehan. Ang utos ng kanyang master ay kailangang sundin. Si Leng Wolfei ay humakbang pasulong sa mga sandaling ito. Tumingin siya sa espada at sinabi ng walang pakialam, Sword, pinapayuhan kita na huwag magulo dito, kung hindi, ang aking espada ni Leng Wolfei, ngayon ay matutunan kung gaano katalas ang kilalang espada ng mamamatay tao noon. Sa lahat, ang kanang kamay ni Leng Wolfei ay nakalagay na sa talim ng kanyang espada sa kanyang baywang, ito ay malamig, at ang kanyang espada ay maaaring ilabas sa kahit anong oras. Leng Wolfei, ikaw ay isang malaking umuusbong na bituin, ngunit hindi mo kayang pigilin ang aking espada. Malumanay na sinabi ng espada, at ang nakakagulat na puot ay naglalabas mula sa kanyang katawan. Kung gayon, idagdag mo ako. Bigla, hindi alam kung kailan, ang matanda sa tabi ni Nangang Zexen ay lumitaw sa tabi ni Leng Wolfei. Nakapagsalita lamang siya ng tahimik, tinitingnan ang espada ng may kalmadong ekspresyon. Sa paglitaw ng matanda, nagbago ang ekspresyon ni Zandao at nagpakita ng matinding pag-iisip. Batid niya na alam niya ang matandang ito. Ang paglitaw ng matanda ay si Nangang Zexen na humiling sa kanya na lumapit. Kung may gustong makipaglaban kay Yehan, tiyak na hindi papayag si Nangang Zexen. Higit sa lahat, 2 beses na siyang nailigtas ni Yehan. Humiling siya ng tulong sa matanda. Nang makita ang tense na atmosfera at ang nalalapit na labanan, kalmado lamang na tiningnan ni Yehan si Zandao at sinabi, Zandao, kahit na mapatay mo ako ngayon, tiyak na si Merong Gio ay malilibing kasama ko. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Zandao, at ang puot sa kanyang katawan ay malinaw na hangina. Maraming eksperto dito ang makakapigil sa kanya. Kahit na mapatay niya si Yehan sa huli, kung mapatay si Merong Gio, hindi iyon ang nais niyang makita. Hehe, Merong Gio, hindi ka nagtagal sa Jiangcheng, at pumunta ka sa Shanghai City upang makipaghalubilo at mambuli sa aking kapatid. Tila iniisip mong sa proteksyon ng pamilyang Merong, walang sino man ang may lakas ng loob na gumalaw.
Biglang pumasok ang isang mayamang binatang may napakagandang babae, at may hawak na aura ng isang hari, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Nang marinig ang tunog, ang lahat sa ospital ay tumingin sa taong nagsalita. Kuya Zhang. Nang makita ni Yehan ang taong dumating, agad siyang ngumiti. Ang dumating ay si Zhang Xiaoyo. Noong nakaraan, nakilala ni Lin Beimo si Yehan nang dalhin niya ito sa isang salusalo. Sa pagkakataong iyon, pinahirapan ni Yehan sina Bai Luofei at ang iba pa. Isang grupo ng mga batang aristokrat, si Zhang Xiaoyo ay nagmula sa isang kilalang pamilya sa Yanjing na may napakataas na background. Sa mga sandaling ito, naintindihan na ni Yehan kung sino ang sinabing kaibigan ni Lin Beimo na darating ilang araw na nakalipas. Zhang Xiaoyo. Tiyak na kilala ni Merong Jiyo si Zhang Xiaoyo, at nang makita niyang papalapit si Zhang Xiaoyo, agad na naging malamig ang kanyang ekspresyon. Ako lamang, hindi ko akalain na natatandaan mo ako, Merong Jiyo. Dumating si Zhang Xiaoyo, ngumiti siya ng bahagya, at nagpatuloy, Merong Jiyo, bibigyan kita ng isang payo, umalis ka na, inilipat mo si Yehan ngayon, kahit na wala akong kakayahang galawin ang pamilyang Merong, ngunit sapat na upang galawin ka, sa mga pagkakataong iyon, kahit si Merong Tian ay hindi makakapigil sa iyo. Nang marinig ito, naging madilim at nakakatakot ang mukha ni Merong Jiyo, ngunit kung nais niyang harapin si Zhang Xiaoyo, talagang hindi mahirap, si Zhang Xiaoyo mula sa hilaga, kahit na ang kanyang nakatatandang kapatid na si Merong Tian ay lubos na iginagalang. Sa pag-iisip na ito, nag-snort si Merong Jiyo, bibigyan kita ng mukha ni Zhang Xiaoyo, ngunit isang araw ay papatayin kita. Umalis na tayo. Matapos itong sabihin, lumakad si Merong Jiyo palabas ng ospital. Kabanata 177. Ngunit nang makita na si Wang Jiushan ay umalis na, ngumiti si Yehan at nagsabi, Ginoong Wang, talagang gusto mo bang umalis ng ganito? Nang marinig ito, si Wang Jiushan, na nais samantalahin ang kakulangan ng atensyon ni Yehan at umalis, ay nagalit at ang kanyang mukha ay naging malamig. Sinabi niya sa likod ni Yehan, sa sinaunang panahon, may reputasyon ang mga anak na nag-aalaga sa kanilang mga ama. Tianao, ikaw ang magdadala ng buhok para sa guro ngayon. Matapos sabihin iyon, agad na umalis si Wang Jiushan, na nag-iwan kay Shen Tianao na may galit na mukha. Nang makita ang pag-alis ni Shen Tianao na may galit matapos ang pagkakayuko, hindi nagpakita ng awa si Yehan. Si Shen Tianao, tulad ng kanyang guro na si Wang Jiushan, ay isang villain. Ngunit mula ngayon, maaaring nagkaroon na ng ilang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang guro at estudyante. Matapos ang isang agwat, pinapalayas ni Wang Jiushan ang mayabang na si Shen Tianao upang yumuko para sa kanya ng 3 beses at 9 na beses. Paano siya makakapayag na hindi ito ipaalam? Matapos umalis sina Merong Jiyo at Wang Jiushan, unti-unting umalis din ang mga bisita sa klinika. Kasama rin si Chen Jianye sa maraming bagay sa negosyo, ngunit nanatili si Leng Wufei. Siyempre, hindi umalis sina Nangong Zixen at Kunsang. Sa loob ng medical hall, ang natitirang mga tao ay nagtipon-tipon, umiinom ng tsaa at nagkukwentuhan. Sinabi ni Zhang Xiaoyo kay Yehan, Hanzi, bakit mo pinukaw si Merong Jiyo? Ang gay na ito ay maliit, at siya ay isang master na nagbabalik ng galit. Ang pamilyang Merong sa likod niya ay hindi madaling harapin. Umiling si Yehan at sinabi, mahabang kwento ito, ngunit si Merong Jiyo ay hindi naman dapat katakutin. Ang susi ay ang kapangyarihan sa likod niya. Ang pamilyang Merong ay talagang nakakapagod. Kalimutan na natin iyon, umaasa akong hindi nila ako sasalakayin dahil kay Merong Jiyo, kung hindi, ang leader ng mga martial arts sa Timog ay magiging isang pawang pangalan na lamang. Sinabi ni Leng Wufei, narinig ko na si Merong Shenwo, ang Panginoon ng Southern Martial Arts, ay matagal nang nakahiwalay at hindi na nakikialam sa mga karaniwang usapin. Sa ngayon, si Merong Tian ang nag-aasikaso sa lahat sa pamilyang Merong. Yehan, hindi mo na kailangang mag-alala ng labis. Kung hindi nagsalita si Merong Shenwo, ang pamilyang Merong bilang leader ng Southern Martial Arts, hindi sila gagawa ng kahit anong laban sa isang kabataan. Kung hindi, saan mapapahamak ang mukha ng leader ng martial arts? Si Zhou Lai, na nailigtas ni Yehan, ay hindi pa umalis, kaya't sinabi niya, Dr. Ye, huwag mag-alala, kahit na ang pamilyang Merong ay gustong harapin ka dahil kay Merong Jiyo, ako, si Zhou Lai, ay nakatayo sa iyong tabi kahit na ilagay ang aking buhay sa panganib. Ngumiti si Yehan at sinabi, may puso si Ginoong Zhou. Tumingin si Leng Wufei kay Zhou Lai at sinabi, Zhou Lai, sa iyong kakayahan, paano ka nahawahan ng Duan Hansan? Nakangiting sinabi ni Zhou Lai, kamakailan, ang aking mga kamay ay nangangati, kaya't naglakbay ako sa Valley of Broken Souls. Nang marinig ito, kumunat ang mga labi ni Leng Wufei.
Sa katunayan, ito ay eksakto sa kanyang hinala. Si Joulai ay pumunta sa bantang lugar kung saan naruroon ang laso ng Duanhonsan. Ang Valley of Broken Souls ay isang ipinagbabawal na lugar sa isipan ng maraming tao sa underground world. Sa pagsasabi nito, kahit ang isang tao tulad ni Wu Chanzen ay hindi maglakas loob na maglibot sa Valley of Broken Souls, talagang akala ni Joulai ay mahaba ang kanyang buhay. Matapos marinig ang mga salita ni Joulai, muling tumingin ang matanda sa tabi ni Nangong Zixen kay Joulai. Malinaw na alam din niya ang lakas ng Valley of Broken Souls. Sa mga sandaling ito, biglang bumagsak ang mga mata ni Zhang Xiaoyu kay Yan Lingzhou na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Nagningning ang kanyang mga mata, at ang mga tao mula sa pamilyang yan ay narito, at pagkatapos ay tumingin kay Yehan at ngumiti, Hanzi, hindi ko akalain na magkaibigan kayo ni Miss Yan. Matapos sabihin iyon, tumingin si Zhang Xiaoyu kay Yan Lingzhou at ngumiti ng mahinahon, Miss Yan, pagkatapos umalis ng Yanjing, ayos lang ba ang lahat dito? Sagot ni Yan Lingzhou ng tahimik, hindi masama, mas relax dito kumpara sa doon. Hehe, ang mga nalaglag na dahon ay bumabalik sa kanilang mga ugat. Balang araw, Miss Yan, tiyak na babalik ka rin. Sa mga pagkakataong iyon, malamang na kailanganin ni Xiaoyu na tawagin ka ng iba. Ngumiti si Zhang Xiaoyu, at hindi niya napansin ang paglikat sa mga mata ni Yan Lingzhou nang marinig ang kanyang sinabi. Isang bahagyang lungkot. Tumingin si Yehan kay Yan Lingzhou ng masusing tingin, talagang hindi simpleng babae ito. Sinasabi ni Hu Feng sa kanya na huwag galawin si Yan Lingzhou, at ngayon, tila totoo. Kahit si Zhang Xiaoyu, isang miyembro ng Red Family, ay kilala siya. Matapos makipag-chat ang lahat ng ilang sandali, umabot na ito sa alas 4 ng hapon, at pagkatapos ay isang grupo ng higit sa 10 tao ang nagmaneho patungo sa Maringal na hotel ni Lin Bomo. Matapos ang isang magandang pagdiriwang, pagkatapos ng salusalo, umalis ang mga babae, umalis din sina Zhou Mingshan at Lin Jianhong, at sa wakas ang mga nakatatanda ay pumasok sa bathhouse, na masayang nag-e-enjoy sa masahe ng mga magaganda. Siyempre, hindi sumama si Leng Wufei, hindi niya gusto ang ganitong uri ng okasyon. Binuksan na ni Yehan ang isang marangyang silid para sa kanya sa Brilliant Hotel, at hindi rin sumama si Yang Master Tang dahil sa kanyang hindi maginhawang mga binti. Kapatid Kunsang, may problema ba sa Tengchong? Tanong ni Yehan. Siyempre, alam ni Kunsang kung anong lugar ang tinutukoy ni Yehan, ngumiti siya at sinabi, Hanzi, huwag mag-alala kung nandito ako, walang makakapagpasok doon. Tumango si Yehan. Ang espiritual na mina sa Tengchong ay ang kanyang kapital para sa pag-unlad at hindi siya pwedeng magkamali. Ngumiti si Zhang Xiaoyu at sinabi, Hanzi, hindi kita nakita sa loob ng kalahating taon. Hindi ko akalain na lumago ka na. Sa tingin ko, hindi na magtatagal at ang pangalan mong Yehan ay unti-unting magiging kilala. Tumingin sa tagumpay ng isang tao ay nakasalalay sa kung anong laban ang kanyang kahaharapin. Walang duda na ang mga kalaban ni Yehan ay napakalakas. Kung ito man ay ang king ng Northwestern Medicine o si Merong Gio, ang mga taong ito ay hindi basta-basta. Okay, masyadong pinupuri mo ako, Kuya Zhang. Napakaraming malalakas na tao sa China. Ngayon, nasa simula pa lamang ako. Umiling si Yehan na may ngiti. Bagaman ganito, hindi ka na malayo sa hakbang na iyon. Nakikita na ni Zhang Xiaoyu ang puntong ito. Ngayon, nalampasan na ni Yehan ang king ng Northwestern Medicine sa mga kasanayan sa medisina. Isang nakasisilay na umuusbong na bituin. Okay, hindi ba kayong dalawa ay makapag-relax? Tanong ni Lin Bomo kay Zhang Xiaoyu habang tinatangkilik ang masahe mula sa magandang masahista sa likuran niya, Yang Master Zhang, ano na ang nangyari sa inyo at kay Miss Han sa nakaraang 6 na buwan? Kabanata 178. Ang Miss Han ay natural na ang babaeng kasama ni Zhang Xiaoyu. Nakilala rin ni Yehan siya sa salusalo na iyon ng kalahating taon na ang nakalipas. Ngumiti si Zhang Xiaoyu at nagsabi, dumating ako sa Shanghai City sa pagkakataong ito, isa ay para sa pagbubukas ng Hanzi Medical Center, at ang isa ay upang ipaalala sa inyo, huwag kalimutan na pumunta sa Yanjing upang uminom ng aking wedding wine sa araw ng pambansang pagsasama. Ano, Yang Master Zhang, nag-aasawa ka? Nagulat si Lin Bomo sa sinabi ni Zhang Xiaoyu. Matagal nang kasama sa akin si Han Yan, kailangan kong bigyan siya ng pagkakakilanlan. Ngumiti si Zhang Xiaoyu na may pag-ibig, Hanzi, Lao Lin, huwag kalimutang pumunta sa Yanjing pagdating ng panahon, kung hindi, hindi ko kayo kikilalanin bilang mga kaibigan. Ngumiti si Yehan at sinabi, Kapatid Zhang, huwag mag-alala, tiyak na pupunta kami ni Kapatid Lin. Tama iyan, Hanzi, kapag pumunta ka sa Yanjing, may kailangan akong ipagawa sa iyo. Ang aking lolo ay galing sa larangan ng digmaan.
Siya ay nabaril sa ulo noon, at nagkakaroon siya ng sakit sa ulo kapag umuulan. Napakahirap nito dahil ang posisyon ng bala ay napanganib, kaya wala pang operasyon na naganap. Nais kong hilingin sa iyo na tulungan akong tingnan kung posible bang alisin ang bala. Tumugon si Yehan, sige, ipapakita ko sa matanda kapag pumunta ako sa Yanjing. Kung may paraan, tiyak na tutulong ako. Haha, Hanzi, salamat sa iyo ng maaga. Tumawa si Zhang Xiaoyo, masaya ang kanyang mood. Ngunit hindi alam ni Yehan na sa mga sandaling ito, si Jiang Xiaofeng na dumating sa Shanghai City ay nalaman na ang dahilan ng pagkamatay ng Black Crow at Iron Leg sa nakaraang pagkakataon, at lahat ng sisi ay nakatuon kay Yehan. Hindi ko inasahan na ang pagkamatay ng Black Crow at Iron Leg ay ginawa ng bastardo na ito. Sumpa, kung manggahas siyang labanan ako, puputulin ko ang kanyang ulo. Ipinakita ni Jiang Xiaofeng ang isang piraso ng impormasyon sa lupa dahil kay Nangong Zexen, hindi na niya gusto si Yehan, at noong nakaraang pagkakataon, hiningi niya kay Yan Yu daw si Gunfei upang patayin si Yehan, ngunit si Gunfei ay malubhang nasugatan, na nagpulala sa kanyang galit kay Yehan. Gayunpaman, nakapagpahirap si Yehan kay Gunfei. Ayaw ni Jiang Xiaofeng na makipag-ugnayan kay Yehan sa ngayon, ngunit ngayon, matapos malaman na napatay ni Yehan sina Black Crow at Iron Leg, nais ni Jiang Xiaofeng na pira-pirisuhin si Yehan. Young Hall Master, nalaman namin na ang taong ito ay may malaking impluensya sa Shanghai City. Siya ay may napakalakas na koneksyon. Kayang niyang ipagsama ang kapangyarihan at bilihin. Bukod dito, siya ay napakamakapangyarihan. Kung nais nating harapin siya, dapat tayong sumugod ng isang beses. Sabi ni Gunfei ng malalim. Ano ang mahirap dito, Gunfei? Kapag sabay tayong umatake, hindi ko pinaniniwala ang kayang pigilin tayo. Sinabi ng ikalimang general ng walang pakialam. Siya ay isang master sa huling yugto ng Peiyuan Realm, na kilala bilang Rengang, ang tagawasak ng puso. Jiang Xiaofeng, hindi ko iniisip na angkop ito. Hayaan mong ako at si Rengang ang humarap sa kanya. Kumunat ang noo ni Gunfei at sinabi, pagkatapos makipaglaban kay Yehan, naramdaman niya kung gaano kalakas si Yehan. Kahit na si Jiang Xiaofeng ay isang henyo, sa edad na 26, nasa gitnang yugto siya ng Peiyuan Realm, ngunit kung ikukumpara sa batang iyon, may agwat pa. Hindi, sapat na para sa iyo na tumayo sa gilid at tulungan akong linisin ang mga hadlang. Dapat mong bantayan siya sa nakaraang 2 araw. Bilang isang henyo, natural na ayaw ni Jiang Xiaofeng na isipin na mas mahusay si Yehan kaysa sa kanya dahil sa kanyang pagmamalaki. Habang nag-iisip si Yehan tungkol sa pagpunta sa Yanjing, naisip niya na balang araw ay pupunta siya sa metropolis na ito, ang sentro ng pambansang kapangyarihan. Higit pa rito, siya ay isang miyembro ng Security Bureau, kaya kailangan niyang makahanap ng oras upang pumunta sa Yanjing. Sa Security Bureau, ang timing ng kasal ni Zhang Xiaoyo ay talagang tama, may higit sa 3 buwan bago ang araw ng pambansang pagsasama, at sapat na ang panahong ito upang matapos niya ang kanyang mga gawain. Naka-open na ang medical center, at si Nangong Zexen ay wala pang mga aktibidad sa nakaraang 2 araw, kaya't umalis sina Yehan at ang kanyang kapatid na si Ye Qing sa medical center ng maaga sa susunod na umaga. Ngunit pagdating nila sa medical center, natagpuan nila na sa mga sandaling ito ay may maraming tao nang naghihintay upang makakita ng doktor sa klinika. Ang mga taong ito ay mga mayayamang tao sa Shanghai City. Sa pagbubukas ng medical clinic ni Yehan, ngayon ay hindi alam ng lahat sa bilog ng mayayaman at makapangyarihan sa Shanghai City, kaya't maaga pa lang sila ay dumating na at naghihintay. Siyempre, ang mga tao ring ito ay talagang may sakit. Si Liu Zongyan ay abala rin sa loob, hindi masama ang kanyang mga kasanayan sa medisina, basta hindi isang malubhang sakit o ibang karamdaman, hindi ito magiging problema sa kanya. Master Ye, nandito ka na. Pagdating ni Yehan sa klinika, maraming tao ang tumayo at bumati sa kanya. Ngumiti si Yehan at tumango sa mga tao. Lumapit si Liu Zongyan at sinabi na may ngiti, mukhang ang unang araw natin dito ay isang magandang simula. Talagang hindi masama, may higit sa 12 ng pasyente sa umagang ito, ngunit alam ni Yehan na ang mga ito ay mula sa mayayamang bilog sa Shanghai City. Ang nais niyang mangyari ay ang pag-unlad ng medical center upang makilala at mapaniwalaan ng mga ordinaryong mamamayan. Sa panahong iyon, ang pangalan ng Yis Medical Center ay talagang magiging tanyag. Sa buong umaga, nanatili si Yehan sa medical clinic. Ang mga problema ng mga taong pumunta upang makipagkita sa doktor ay hindi naging problema para kay Yehan. Ang ilang mga tao ay nangangailangan lamang ng ilang mga iniksyon, at syempre, may ilang tao na nangangailangan ng ilang paggamot. Magagawa lamang silang gamutin pagkatapos ng isang kurso ng paggamot.
Gumagamit si Yehan ng mga gintong karayom habang si Liu Zhongyan naman ang naghahanda ng mga gamot para sa pagkondisyon. Sila ay may malinaw na paghahati ng gawain, at si Ye Ching ay pansamantala lamang na tumulong. Maaari lamang siyang tumulong pagkatapos niyang magkaroon ng kaunting kaalaman sa tradisyonal na medisina. Matapos umalis ang lahat ng mga pasyente na dumating dito, ang turnover ng medical clinic sa umaga ay umabot na sa mahigit 30,000 yuan. Siyempre, hindi nag-charge si Yehan ng walang batayan. Ang paggamot sa mga sakit at pag-save ng buhay ay isang bagay ng malaking kabutihan. Hindi gagamitin ni Yehan ang kanyang mga kasanayan sa medisina upang kumita ng masamang pera. Siyempre, ito ay para lamang sa mga Tsino. Ang kanlurang medisina ay naipakilala na sa silangan. Gaano na karami ang kanilang kinita sa mga nakaraang taon, unti-unti, gagamitin ni Yehan ang tradisyonal na medisina upang maibalik ang mga ito. Para sa mga mamamayang Tsino, siya ay isang milagrosong doktor na makakatulong sa mundo, ngunit para sa iba pang lahi, ibang usapan na iyon. Bilang isang pandaigdigang metropolis, napakaraming mayayamang tao sa Shanghai City. Sa loob ng 3 sunod-sunod na araw, abala si Yehan sa medical clinic. Ang medical clinic ay bagong bukas, at maraming tao ang dumarating upang makipagkita sa doktor. Sa mga susunod na araw, babawasan na ang mga tao, at ang mga ordinaryong tao na hindi pa nakikita ang hiwaga ng tradisyonal na medisina ay mahirap pang paniwalaan ito. Sa ika-4 na araw, nagmaneho si Yehan patungo sa hotel kung saan pansamantalang nananatili si Nangang Zexen, dahil ngayon ay dadalo si Nangang Zexen sa isang charity event, na nanawagan sa mga tao na suportahan ang mga bata sa mga mahihirap na bundok. Ito ay naipatupad na sa mga mahihirap na bundok, ngunit ang halaga ng ibinibigay ng estado na gagamitin ay napakababa. Ang dahilan ay pumasok ito sa mga sariling bulsa ng ilang tao. Nang dumating si Yehan sa hotel, handa na si Nangang Zexen. Nang makita si Yehan na dumating, masaya siyang nagsabi, "Yehan, bagong bukas lang ang iyong medical center, akala ko hindi ka darating." Ngumiti si Yehan at nagsabi, "Ang iyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Wala namang nangyayari sa klinika ngayon. Umalis ka na ba?" Kabanata 179. Tumanggaw si Nangang Zexen at sinabi, "Sa totoo lang, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Sa presensya ni Lolo Gao, walang sino man ang makakapinsala sa akin. Tara na, umalis na tayo." Paglabas ng hotel, sumakay si Nangang Zexen sa kanyang espesyal na sasakyan, kasama ang matanda at si Ate Mei, at ang 8 matitigas na gwardya na dumating upang protektahan si Nangang Zexen ay sumakay din sa 2 sasakyan. Sinundan ni Yehan ang mga ito sa kanyang sasakyan. Makalipas ang kalahating oras, nakarating sila sa isang malaking plaza. Sa mga sandaling ito, maraming mamamayan ang nagtipon-tipon sa plaza. Mukhang ang balita na si Nangang Zexen ay magkakaroon ng mga charity activities dito ay kumalat na. Nang bumaba si Nangang Zexen mula sa sasakyan, yumangay ang mga sigaw na, "Nangang Zexen, mahal kita." Sa plaza, at may mga tao pang gustong lumapit, ngunit ang mga katawan ng 8 gwardya ay parang mga bakal na tore. Kahit ang pagsisigaw ay hindi makakalampas sa kanila. Sa unahan ng plaza, maraming sikat na tao mula sa Shanghai City ang naroroon. Nandito sila upang lumahok sa mga charity activities, ang ilan para sa kasikatan, ang ilan para sa kita, at syempre, ang ilan sa kanila ay taos puso. Pinakawalan ni Nangang Zexen ang kanyang boses at kumanta ng isang kantang, "Inang Bayan, tulungan mo kami." Ang kanyang pag-awit ay napakaganda, at ang tunay na damdamin ay lumabas. Maraming tao na nakakarinig ng kantang ito ang tila nakikita ang inosente ngunit walang magawa ng mga mata ng mga bata sa mga mahihirap na bundok, at ang ilan ay umiyak pa. Nakatayo si Yehan sa tabi ng matanda, pinapanood si Nangang Zexen habang umaawit, at siya rin ay nadala ng kanyang pag-awit. Noong bata siya, dahil sa kahirapan ng kanyang pamilya, namatay ang kanyang mga adoptive parents sa malubhang sakit, at dahil wala siyang pera, hindi siya nakapag-aral. Napilitan siyang sumama sa kanyang kapatid na babae upang makatungtong sa lipunan, at nawala ang magandang pagkakataon na dapat sana ay ginugol niya sa paaralan sa kanyang edad. Hey! May sitwasyon! Biglang napansin ni Yehan na isang liwanag mula sa isang lente ang sumikat sa itaas ng entablado, at agad na tumingin si Yehan sa isang gusali sa kabila ng plaza. Matapos makita ang sitwasyon sa entablado, nakatitig si Yehan sa isang gusali sa kabila ng plaza. Ang liwanag na na-reflect mula sa lente ay dapat nanggaling sa gusaling iyon. "Senior," nilinggan ni Yehan ang matanda na nakatayo sa tabi niya. Napansin din ng matanda ang sitwasyon. Sa isang galaw ng kanyang kamay, isang matigas na tao ang tahimik na umalis sa plaza at patungo sa gusali.
Ang tingin ng matanda ay kalmado, tahimik na pinapanood si Nangong Zeksen sa entablado, ngunit naramdaman ni Yehan ang isang puwersa sa kanyang katawan na handang umaksyon. Kapag may anumang hindi pangkaraniwang nangyari, siya ang unang tutulong kay Nangong Zeksen. Nang makita ito, nakaramdam si Yehan ng malaking ginhawa. Sa presensya ng matandang ito, talagang wala na siyang dapat ipag-alala. Gayunpaman, upang maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari, patuloy na nagmamasid si Yehan sa paligid ng plaza. Marahil ay may 10,000 tao sa plaza ngayon. Kung may mga terorista na gustong pumatay kay Nangong Zeksen, talagang mahirap itong mapigilan. Gayunpaman, ang batas at kaayusan dito ay napakamahigpit ngayon na maaaring dahilan ng insidente ng terorista sa nakaraang konsyerto. Ngayon, may ilang mga police car na nakaparada sa plaza, at may ilang mga plainclothes policemen na laging handa na harapin ang mga emerhensya. Pagkatapos ng isang kanta, tumayo si Nangong Zeksen sa entablado at sinimulan ang kanyang talumpati sa isang napaka-emosyonal na tinig. Siyempre, pinag-usapan niya ang mga mahihirap na bundok, ang mga bata, at iba pang mga bagay, at pagkatapos ay nanawagan sa mga mamamayan para sa suporta at tulong para sa mga mahihirap na bata sa isang tiyak na bundok. Bilang sponsor ng charity event na ito, nag-donate si Nangong Zeksen ng 5 milyong yuan sa Shanghai Red Cross Association para sa konstruksyon ng mga paaralan, kalsada, at iba pa sa mga bundok. Ang mga donasyong ito ay sa huli ay ipapadala sa mga bundok ng mga tao mula sa Red Cross. Siyempre, nagsimula na ring mag-donate ang mga sikat na tao na lumahok sa mga charity activities, at sa huli, ang lahat ng mga donor ay umakyat sa entablado upang tumanggap ng mga litrato, panayam, at iba pang mga aktibidad mula sa mga mamamahayag na narito. Sa plaza, ang mga tagahanga na naantig sa mga aksyon ni Nangong Zeksen ay sumisigaw at nagwawagayway ng mga kamay. Sa mga sandaling ito, ang matigas na tao na umalis kanina ay bumalik. Tumanggaw siya sa matanda at gumawa ng isang galaw ng pagwawalis ng leeg. Nang makita ito, nakaramdam ng pansamantalang ginhawa si Yehan. Mukhang ang gusali sa kabila ng plaza kanina ay may mga terorista na gaya ng mga sniper. Ngunit sa sandaling handa na sanang mag-relax si Yehan, isang baliw na tagahanga ang nahuli ang kanyang atensyon. Ang tagahangang ito ay napakalapit sa entablado, ngunit may mga security personnel sa paligid ng entablado, kaya hindi makakalapit ang mga tagahanga na ito sa entablado. Gayunpaman, ang baliw na tagahanga na ito ay madalas na sumusubok na lampasan ng mga gwardya at lumapit sa entablado. Tiningnan ni Yehan ang tagahangang ito, at agad na nanlambot ang kanyang puso. Ang mga damit ng taong ito ay puno ng mga explosible. Sa sandaling hilahin niya ang fuse, magpapasabog ang mga explosible. Hindi maganda, senyor, may sitwasyon. Nanlalamig ang puso ni Yehan, mabilis siyang tumakbo, at sinundan siya ng matanda. Ang dalawa ay parang dalawang bagyong dumaan sa masikip na tao, walang hadlang, syempre, ang dalawa ay dumaan sa daan, at natural na nagdulot ito ng sigaw mula sa mga tagahanga. Binuksan ni Yehan ang kanyang yin at yang eyes, at kahit sa gitna ng tao, patuloy niyang nasusubaybayan ang terorista na nakadikit ang mga explosible. Sa mga sandaling ito, ang terorista ay mukhang baliw at patuloy na sumisigaw, Nangong Zeksen, mahal kita. Sa kanyang mga salita, sobrang sabik na gustong sumugod sa entablado, at halos natutamba na ang mga gwardya. Ngunit sa sandaling ang terorista ay malapit nang lumampas sa mga gwardya, dumating si Yehan. Ang kanyang daliri ay direktang nakapatong sa likod ng ulo ng terorista, at agad na bumagsak ang terorista. Bago pa man siya makuha ni Yehan, dinala siya palayo sa gitna ng tao. Pagdating sa labas, tiningnan ni Yehan ang teroristang nawala ng malay na kanyang na-knockout, at diretso niyang tinanggal ang butones ng kanyang damit na nagpapakita ng mga hilera ng explosible sa kanyang katawan. Nang makita ito, nagiging malamig ang mga mata ng matanda, at lumalabas ang sobrang lamig. Kung umabot ang taong ito sa entablado at pinasabog ang explosible, ayaw nang isipin ng matanda ang mga kahihinatnan. Batang ito, salamat, may utang na loob ako sa iyo. Huminga ng malalim ang matanda, tinitingnan si Yehan at sinabi. Umiling si Yehan at nagsabi, Senyor, tungkulin kong protektahan si Zeksen, hindi mo na kailangang maging magalang. Ang Security Bureau ba ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Tumingin ang matanda kay Yehan. Noong huli, nang sinabi ni Yehan na ang pagprotekta kay Nangong Zeksen ay isang sikretong utos na hulaan ng matanda. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan, tama ang hinala niyo, senyor. Sa mga usaping ito, mas mabuti ka pa kaysa sa akin. Tumingin ang matanda sa mga explosible sa katawan ng terorista. Hindi siya napansin ang sitwasyon kanina. Kung wala si Yehan ngayon, tiyak na mayroong isang nakabibiglang insidente ng terorismo.
Pagkatapos nito, niyayang ni Yehan ang mga plainclothes policeman na hindi kalayuan. Ang pulis na dumating upang panatilihin ang kaayusan dito ay nakilala na ni Yehan. Ang pangalan niya ay Yang Long. Siya ang nag-asikaso noong huminto si Yehan sa mga sniper sa Shanghai City. Ginoong Ye, lumapit si Yang Long kasama ang ilang mga pulis. Sinabi ni Yehan, Officer Yang, ipinasan ko sa iyo ang taong ito. Umaasa akong makakakuha ka ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kanya. Matapos makita ni Yang Long ang mga explosible sa katawan ng terorista, agad na pumatak ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Yehan na may pasasalamat at sinabi, Ginoong Ye, huwag mag-alala, siya ay nasa mga kamay ko. Prituhin ko siya kahit na bakal ang kanyang bibig. Kabanata 200. Pagkatapos na umalis si Yang Long kasama ang teroristang nawalan ng malay, umalis ang ilang police cars na umaandar ng mabilis. Matapos maayos ang sitwasyon ng mga terorista, walang mga hindi inaasahang pangyayari sa mga sumunod na aktibidad. Matagumpay na natapos ang charity event ng 3:00 ng hapon at si Nangong Zixin ay sinamahan pabalik sa hotel. Naisa nang umalis ni Yehan, ngunit kailangang pasalamatan siya ni Nangong Zixin at inanyayahan siyang kumain kasama siya bilang pasasalamat sa pag-save ng kanyang buhay ng maraming beses. Mahirap tanggihan ang kanyang kabaitan, kaya't nanatili si Yehan. Gayunpaman, sa hapunang ito, parang nakatakbo si Yehan, dahil nag-iisa siya kasama si Nangong Zixin, at ang kanyang masigasig na titig ay naging sanhi upang maging hindi komportable si Yehan. Sa panahon ng hapunan, halos kumakain lang si Yehan, habang si Nangong Zixin ay nakatingin sa kanya habang kumakain. Tanungin mo, sino ang makakapagtiis na masyadong tinitingnan ng isang maganda at kaakit-akit na babae hanggang sa matapos ang pagkain? Anong klaseng tigress ito? Ang bilis kong tumakbo. Nakita ni Nangong Zixin na parang hangin na umalis si Yehan sa hotel, tinakpan niya ang kanyang bibig at ngumiti, na para bang umuusbong ang daan-daang bulaklak, nakakamanghang at nakakaakit. Nagmaneho si Yehan pabalik sa bahay. Sa araw na iyon, kasama niya si Nangong Zixin, at wala siyang oras upang tawagan si Joe Yuner. Kaya sa daan pabalik, nakipag-usap si Yehan kay Joe Yuner sa telepono ng ilang sandali. Ngunit, sa sandaling nagmaneho si Yehan sa tulay kung saan siya nakipaglaban kay Gunfei sa nakaraang pagkakataon, nakita niya si Gunfei na may walang pakialam na mukha na hawak ang Crescent Moon Saber, na hamarang sa kanyang daan na parang isang Diyos ng pintuan. Nilagpasan ni Yehan ang preno at sinuspinde ang tawag. Nakatitig siya ng walang emosyon kay Gunfei na lumitaw sa kanyang harapan. Hiniramdam ni Gunfei ang kanyang daan dito ilang araw na ang nakalipas, ngunit noong pagkakataong iyon, malubhang nasugatan si Gunfei at nakatakas. Ngayon ay mayroon siyang lakas ng loob na hamarang muli. Pinaandar ni Yehan ang sasakyan, binuksan ang pinto at lumabas, at kalmadong sinabi, Gunfei, pinabayaan kitang makaalis noon, ngunit hindi ko inasahan na mayroon kang lakas ng loob na bumalik dito. Mukhang talagang hindi mo pinapahalagahan ang iyong buhay. Nakatitig si Gunfei kay Yehan na may walang emosyon na ekspresyon at hindi nagsalita. Ang talagang ayaw sa buhay, sa tingin ko ay ikaw. Bigla, mula sa likod ni Yehan, lumitaw sina Jiang Xiaofeng at ang ikalimang general na si Ren Gang. Tumingin si Jiang Xiaofeng kay Yehan na may pang-uuwim, makipaglaban sa aking bloody handhold, patayin ang sinumang patay sa aking bloody handhold, ngayon ay kukunin ni Master Japan ang iyong ulo. Tumingin si Yehan sa tatlong masters na lumitaw bago at pagkatapos, at agad na naging seryoso ang kanyang mga kilay. Mukhang ngayon ay haharapin niya ang isang labanan para sa buhay at kamatayan. Si Gunfei, Jiang Xiaofeng, at si Ren Gang ay narito, isa na siyang susyutang, at naramdaman ni Yehan kung gaano ito kadelikado. Mukhang nagplano na kayo. Tumingin si Yehan kay Jiang Xiaofeng, ang kanyang mukha ay nagyayelo, at ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay dahan-daang umiikot, handang sumabog anumang oras sa pinakamakapangyarihang lakas sa labanan. Si Jiang Xiaofeng ay ngumingiti at nagsabi, upang harapin ka, hindi kailangan ng masyadong masusing plano. Narinig kong napakalakas mo. Ngayon ay darating ako upang makipagkita sa iyo ng personal. Sa kanyang mga pahayag, bigla ang kumilos si Jiang Xiaofeng, at ang puting figure ay biglang lumitaw sa harap ni Yehan na parang hangin. Gumamit si Jiang Xiaofeng ng mga fist at palm techniques, kaya sa sandaling lumitaw siya sa harapan ni Yehan, ang kanyang palad ay parang matalim na kutsilyo, bumagsak kay Yehan, at ang hangin ay umuungal, nakakabingi. Nanatiling walang emosyon si Yehan, at sa isang iglap, humakbang siya pasulong, ang kanyang buong katawan ay sumabog ng aura, parang tigre na bumababa mula sa bundok. Ang nakakatakot na Bengquan ay may kapangyarihang yumanig sa mundo, at walang mali sa suntok na iyon.
Nagbanggaan ang mga palad ni Yehan at Jiang Xiaofeng sa isang magandang paraan, at nang magdikit ang mga kamao, nagkaroon ng tunog na parang kulog sa lupa, at ang nakakatakot na lakas ay kumalat sa paligid na parang alon ng tubig. Sa oras na ito, biglang umatras si Jiang Xiaofeng, ang kanyang mukha ay namula, at ang bahagyang sakit sa kanyang palad ay nagbigay sa kanya ng matinding puot. Nag-aral siya ng White Jade Hands, at hindi niya kayang masira ang isang piraso ng ginto gamit ang isang palad. Ngunit sa kanyang harapin si Yehan, wala siyang nakuhang anumang bentahe. Nang tingnan ang nakatayo at hindi kumikilos na Yehan sa kanyang harapan, nagsimula ng manginig ang mga kamay ni Jiang Xiaofeng, nag-umpisa siyang yumigkas ng malakas, at sa isang sigaw, muli niyang ginawa ang kanyang hakbang. Sa pagkakataong ito, sabay niyang ginamit ang parehong kamao, na parang isang galit na dragon na lumalabas sa dagat, may nakakatakot na kapangyarihan na kayang sumairan ng lahat sa itaas ng kanyang kamao. Ikaw lang ang hindi karapat-dapat na maging kalaban ko. Nang makita ni Jiang Xiaofeng na sumugod siya patungo sa kanya, tumawa si Yehan, at sa isang iglap, lumitaw ang Dragon Scale Dagger sa kanyang kamay. Sa pagharap kay Jiang Xiaofeng na may nakakatakot na suntok, mabilis na kumilos si Yehan at sinadyang nag-slice ng isang malakas na talam. Klang! Ngunit nang tumama ang Dragon Scale Dagger ni Yehan sa kamao ni Jiang Xiaofeng, agad na kumalat ang tunog ng pagkakabangga na parang metal. Naging mapatla ang mukha ni Jiang Xiaofeng at hindi siya nakapidyaw sa pag-ungol. Sa kabila ng talas ng kanyang Dragon Scale Dagger, hindi nito nakuha ang kamay ni Jiang Xiaofeng. Mukhang hindi pangkaraniwang matibay ang kanyang mga kamay. Siyempre, sa pagkakataong ito, hindi bibigyan ni Yehan si Jiang Xiaofeng ng pagkakataon na magsimula muli. Nang umatras si Jiang Xiaofeng, sumunod si Yehan na parang multo. Ang sitwasyong ito para kay Yehan ay talagang delikado, at kung nais niyang makaligtas, ang tanging paraan upang makaligtas ay ang hawakan si Jiang Xiaofeng at hayaan sina Gan Fei at ang ikalimang general, si Ren Gang, na makipaglaban. Ngunit, kahit na maganda ang plano, naisip na si Ren Gang at Gan Fei ay handang harapin si Yehan sa anumang oras. Nang makita ang mga kilos ni Yehan, sabay-sabay silang ngumisi at tumakbo patungo kay Yehan. Si Rengang ang pinakamalakas sa kanila, at agad siyang hamarang kay Yehan. Sa likod niya, bigla ring sumugod si Gan Fei gamit ang Yanyo knife sa kanyang kamay. Sa harap ng kalaban, nanlamig ang puso ni Yehan. Bago siya nagkaroon ng oras upang mag-isip, mabilis siyang nag-roll sa lugar at nakaiwas ng bahagya sa nakamamatay na kutsilyo ni Gan Fei. Ngunit sa sandaling naiwasan ni Yehan ang kutsilyo ni Gan Fei, dumating na ang atake ni Rengang. Si Rengang, na kilala bilang tagawasak ng puso, ay may kungfu na kasing bilis ng kidlat, at agad niyang tinamaan si Yehan sa dibdib. Naramdaman ni Yehan, na kasalukuyang nakatayo, na ang atake ni Rengang ay nakakatakot, at instinctively, inilipat niya ang kanyang katawan. Boom! Ang kamao ni Rengang ay tumama sa kaliwang balikat ni Yehan na parang martilyo, na may ganitong lakas na narinig ang tunog ng pag-crack ng buto mula sa buong kaliwang braso ni Yehan. Sa ilalim ng atake ni Rengang, nabali ang kaliwang braso ni Yehan, at ang kanyang katawan ay lumipad pataas na parang isang kite na may naputol na sinulid, ang kanyang mukha ay labis na mapotla. Patayin siya! Nang makita ang pinsala ni Yehan, sumigaw si Jiang Xiaofeng na may masamang mukha. Nakaramdam siya ng malaking kahihiyan sa pagkatalo sa kamay ni Yehan. Paano siya, ang makapangyarihang batang Panginoon ng Bloody Handhold, matatalo ng isang maliit na tao na walang reputasyon? Nang walang utos ni Jiang Xiaofeng, sa mga sandaling ito, sabay-sabay na sumugod si Rengang at Gan Fei patungo kay Yehan muli. Ang dalawang master ay sabay-sabay na umatake, at ang nakakatakot na aura ay nakakatakot na parang baha. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Yehan, at ang kanyang kaliwang braso ay nasugatan, na nagdulot sa kanyang lakas sa laban na bumagsak ng malaki. Ngayon, sa harap ng dalawang master, natatakot siyang maging isang sakuna. Ngunit, hindi si Yehan ang taong madaling sumuko sa kapalaran. Kahit na si Rengang at Gan Fei ay kayang patayin siya sa huli, ipapabayad niya ang mga ito ng halaga. Binuksan ni Yehan ang kanyang yin at yang eyes, at sa ilalim ng obserbasyon ng kanyang mga mata, ang mga atake ng dalawa ay tila bumagal. Sa susunod na sandali, mabilis na umikot ang katawan ni Yehan, at nakaiwas siya sa atake sa mga nagulat na mata ni Rengang. Pagkatapos, direkta siyang pumunta kay Gan Fei. Kung ikukumpara, ang lakas ni Gan Fei ay mas mahina kumpara kay Rengang.